lang ba dito sa gitna? Baka may umikot-ikot min. Lunchtime naman. Sige, may ribbon na agad. Matagal naman na yung tint, di ba, Kiefer? Matagal na. Pwede na ibaba. Yun ang worry niya eh. Pwede na ibaba. So, ito. Okay lang, i-vlog mo na kami. Vlog na natin. Ngayon, sir, ano ma'am? Ganyan din ang trabaho ko sa mga talents ko vlog. Okay. I-handle na. No? So, ganito ma'am. First, ano natin, check muna natin exterior para dito pa lang may marereklamo na tayo kay Kiefer. So, ikot muna natin. Sir, try nyo muna, sir. May gasolina. Meron din, 2 bars dyan. Sir, ano mo muna, start mo para check na rin natin yung... Okay. Long wait is, over na talaga. Yun. So yan, sir, nakabukas agad ang ilaw niyan since meron tayong Honda Sensing yan. So, every time na, lalo nang ganito, sir, pag madilim, bukas agad ilaw niya. Tapos, pwede mo siyang i-off, sir. Ito, counter lang dito. Off lang natin. Pero by default, lagi siya naka-on. Pero kunwari, kung gusto mong umaga naman, kaya naman ng mata natin, di ba? Pwede mo naman siyang i-off. Kaya may options din tayong i-off. So, sa ngayon, buksan muna natin. High beam ko, sir. Hazard na lang po. Check muna natin, sir, yung mga ilaw. Kung okay siya, working ba. Check muna. Dito muna tayo, sir. Exterior muna, sir. Check muna natin. Salamin ko. Sige, sir. Sir, dapat sipat pang pang project car. So, yung EG mo ba first car yon? Oh, First car. So, first car ni Sir Hatch. Hatch pa rin yung Mazda Hatch din ba yun? Ay, hindi na. Kaya lang mahal eh. Okay. Sir, ito. Check natin. Pero kung may mapansin ka, kaya kinukuhanan ko din siya. If ever na may mapansin kayo, balikan natin dito. Kung meron talaga, so dito talaga sa loob. So, mapansin niyo, sir, yan, nag-aasul. Yung hats na naninilaw. Yan yung pagka-pearl. Ano lang naman yan. Saan, sir? Wala, sir. Ito. Oo. Wala lang yan, sir. Ayan. Tapos may mga, may mga tulo. Pero ano lang naman yan, sir, kasi matagal na, sir, na-prepare na siya, tapos pinunasan na lang natin ulit. So, Perlina Black. Ayan. Check natin dito, sir. Ayan. So far naman, mukhang wala naman gasgas. Wala, sir. Dumi, yan. Baka sa tint yan, sir. Ano ng tint? Check natin dito. Buksan muna natin. Yan, sir. Ito nga maganda, sir. May ilaw din ako. Makikita mo din talaga. Yan. Actually, sir, kaya rin lang ako nag-video dati. Nagkaroon lang ako ng idea na videoan yung Hindi ko pa naman magbo-vlog-vlog, pero para yung may mga client kasi minsan na pag-uwi, dun din lang may nakikita minsan na may gas-gas. So pag binabalikan ko yung video, pag chinecheck, wala naman po dito, baka sa parking, ganyan. Kasi yun nga may mga client minsan dito. Madalas, sir, dito. Yung part na yan. Kasi hindi pa nila, lalo na yung mga first time na nagda-drive, minsan din nila naiiwasan, nagagasgasan na agad nila bago makarating sa bahay. So pag chinecheck namin sa picture and sa video, sabi ko wala naman pong problema. Baka po na gasgasan. So yeah. Sige, tatanggalin natin, sir. Napakabilis lang naman po yan. Pero at least makita niyo, sir, na okay naman, fresh naman unit. So yan, LED, DRL, high beam, low beam, sir, gumagana. Yes, sir, DRL. Yan, laging bukas lang yan. Yan ang, sir, hindi na-off. Lagi lang yan naka-on. Yan. So, Friday yung natin. Sa ngayon, Friday, pero random siya. So, wag naman sanang tumapat dun sa isang kotse natin. Yan, sir. Ano to? Mga tubig, sir, natalsik. Baka pagdaan niya dun sa engine bay, sa wash bay. Yan, maganda, sir. Di mo na yung Perlina Black. Okay na yan. Dito mas madaming tubig. Sir, pansin mo. Mas madami siyang tubig. Kasi pag dito, sir, wash bay yan. Pag dumadaan, minsan may nagka-car wash. Nadadaanan din. May wisik-wisik din. Pero ano yan, sir, natatanggal naman to. Pag pinunasan, ito dulo.
dumi, sir. Paano na? Ayun, sir, natatanggal. Ano kaya? Saan kaya ito na... Ano, ayun, natatanggal, oh. Ayan, oh. Para siyang langis. Ayan. Ang mahalaga, sir, hindi mo nasasalat eh. Pag nasalat, yan baka hindi ko alam kung baka may naano lang. Parang ganun din, sir, pareho. Hindi, sir, hindi. Patanggal natin yan, sir, tsaka to. Kaya din sa ano, minsan kasi may mga viewers din na ano, but hindi na-check mabuti. Actually, sa ahente naman po, hindi talaga siya totally dapat. Parang kami, sa dami ng ginagawa, PDI talaga yung nag-check dapat. Tapos kami, double check lang namin. Pag tinurn over namin sa kliyente, maganda rin yung ginagawa namin na ganito, na ipa-check talaga. Kasi if ever nakatulad yan, may mapapalinis pa namin, mapapakorek. Kasi may mga ibang agent talaga, pagka na-release, babay na. Oo nga eh. Alis na, di ba, ganyan? So, sa amin, sir, ito talaga, nagiging ano namin, habit namin. So, yan, tools nyo, sir, nandito. Sir, ito, lock ng matting. Pero, hindi na namin kinakabit to, sir, kasi umuumbok. Sige. Once na kunwari, magpapamating ka pa kasi, sir, magpapa-rubber matting ka eh. So, ito, nandito lang yan, sir. Iniipit lang yan, meron slot lang sa may ilalim. Tapos, yung donut tire natin, sir. May limit lang yan, sir. Alam ko nasa around 80 km/h lang siya pag gagamitin. Yung ano natin. So yan, nakatuno cover. May mga hooks, ganyan po. Bagong donut tire. Yes po. And then, back camera natin. Tapos yung plate light natin, LED. Sir, tatapakan ko. Iilaw yan taas, third brake light. Tapos yung reverse light, para makita nyo po. Ayan, sir, pa-check na lang po. Kung may ilaw, sir, yung likod. Okay na ba? Reverse light po. Okay naman po. So ngayon, sir, check natin dito muna sa loob. Tanggalin na lang natin yung ano mamaya, plastic. Sir, dito, yan, may third row ano tayo, aircon tayo, tapos yung mga ano natin, charger, ayan po, may outlet tayo. Sir, may mga iba't ibang mode kasi itong upuan. So kunyari, tall mode, sir, pwede natin iangat to. Yan. Kabila din, sir, pwede rin, ganyan din po. Angat, sir, and then baba po natin, yan. Yan. So kung may mga matataas po tayong ipapasok dito, yan, pwede po natin magamit. So pagbalik po, ganyan lang din po. Sir, pagdating sa mga matting, may mga deep dish tayo na bibili sa aftermarket. Check nyo lang po, basta 2023 or 2024 year model. Okay. Tapos dito, sir, sa may taas, dito naman po para ma-fold yung ma-flat yung ano natin, second row po. Diyan lang, sir, sa gilid. Yan po, yan. Yan, so para flat, yan po. Tapos meron din tayong tinatawag, sir, na refresher mode. Sa refresher mode, sir, yun yung pwede kang parang humiga halos. Okay. Tanggalin lang po tong headrest, tapos iurong lang po sagad sa unahan, tas higa po to, para kayo nasa couch na. Tapos meron din po siyang long mode. Sa long mode naman, sir, ipa-flat po natin to, tapos ibababa po pag may mga mahahaba po tayong kinakarga. So ngayon, window, sir, bumababa naman po. Ayan, okay. Sir, pasok tayo. Dito muna ako sa unahan, sir, para demo ko sa inyo yung mga features. Okay, sir. So ngayon, yung pag-start naman, sir, ganun lang naman. I-start, sa pag-start, sir, tapak preno, push start lang po. So dito tayo, start tayo sa taas, sir. Black yung ceiling natin. Map light, gumagana. Okay. Dito, sir, meron tayong vanity mirror. Ayan, tanggalin na natin, sir. Isa-isahin ko na, sir, ha. Tapos ito, sir, ayan, bahala ka nang mag-adjust yan. Meron tayong curtain airbag, sir. So kinagandahan sa RS. Meron din tayong side airbag, sir. Dito sa side ng upuan natin, may nakalagay dyan, sir, side airbags. Tapos front airbags natin, sir, passenger and driver side. And then dito na, sir, tweeter, yan, black ceiling, black yung inano talaga natin, pati mga pillars, sir, black na lahat.
So parang kumbaga dating mga JDM, black lang lahat sir, di ba? So to sir, chrome handles, lahat chrome handles, yung labas lang natin hindi. Dito sir, mga piano block, yan, pati to piano block. Sir dito medyo maselan, dapat pang interior mo na, pang dashboard mo lang nabasahan, yun lang gagamitin mo. Sir, plastic dito, tanggalin na natin. Okay. So steering natin with red stitch po, pati upuan natin. Tali sa vlog mo. Hawakan mo rin. Hi! Sayang, di ka nakasama. Ayan, yan yung yan yung magdadrive. Ayan, siya yung magdadrive. Siya yung, ano pangalan po? Penny Lane. Penny Lane? Parang sa Beatles yun sir ah. Mahilig kami sa Beatles. Ah, okay. Yun talaga, dun kinuha yung name niya. Wow, Penny. So si Penny Lane. Yes. So yun, Ayan. si Ma'am Penny Lane, siya yung magdadrive ng kotse na Honda City RS na Sonic Gray. Buti na lang na gano'n, naghintay. Yun lang, medyo walang wala lang internet dito sa loob, ma'am. Na ano yung connection? Na wala yung connections. Check mo naman. Yes po. Super laggy. So yun, congrats kay Ma'am Penny Lane. So Beatles talaga na Beatles yung yung talagang yun yung tumatawid sila, di ba sir? Tama ba? Ano yun? Ay hindi, iba pa yun. Yung tumatawid sila. Abbey Road. Yun, Abbey Road naman. Oh, yun, iba yun. Yung nakapa si Paul. Ayan sir. To sir yung sa may fold po, power fold. Ayan. Siyempre yung The Beatles, kahit yung panahon namin, yan, all time favorite yan eh. Kahit yung AirPod ko eh. Shoutout sa AirPod ko. Halos lahat ng kanta nila na ko na yata. Sir, ito, sakto na to. Pero mo na sir, try mo pag ikaw na nakaupo. So dito, left and right lang po. Okay. Yan. Tapos up and down dito po yung sa adjust natin. Tapos central lock, window lock. Sa mga window natin, ikaw lang sir ang makakapag-open. So sa kabila, hindi yung mga ibang po natin for safety po ng bata. So yan, auto, isang auto po, auto which means isang pindot lang natin pababa, aangat siya and bababa. Para habang approaching sa mga toll gates yan, pindot lang sir. So check natin lahat ng bintana, okay naman. Okay. So to sir, speaker natin apat, may mga tweeters tayo sir. So maganda na yung sounds natin, check natin mamaya sir. Tapos ito, vehicle stability assist ito sir. Pero laging i-on lang natin kasi anti-skid yan sir. Tsaka sa under and oversteering po, yan, safety feature po natin. Naka-on lang siya lagi. Every time na i-on natin yung kotse, lagi lang po siya naka-on. Tapos dito sir, sa baba, yung sa may gas natin. Okay. Itong walang pintura po, sa engine bay naman natin to sa pinakababa. Naman yan, di ba? Hinahatak lang sir, ito po. Hinahatak lang. Yan po. Tapos dito sir, yung sa may RS pedals natin. So hindi mo na kailangan bumili ng mga pedals na parang may alloy para protectionan yung pinaka pedals natin. So dito, telescopic steering sir, stock na to, hindi na to yung na-upgrade. So hinahatak yan, yung baba, ayan po. Tapos dito sir, yung sa may light naman po, ambient light natin, yan, sa lahat kung yan, baba ko lang sa yan, bababa, gusto mong masyadong maliwanag sa'yo, baba lang po, tapos iangat natin. So magbabago yung lightning natin every time na mag-on yung headlight natin, kasi lahat naman ganoon, 'di ba? Kumbaga sa mga lumang kotse, mag-on yung ilaw, ito naman magdidim naman siya. So every time na bubuksan natin yung ilaw, yan. So ngayon, ito, yan. Nag-ano siya. Yan, 'di ba? Nagdidim, tas umiilaw siya ng mas malakas. So depende po sa sa settings din natin dito. So dito sir, left and right natin, okay naman, gumagana. Wiper sir, for sure gumagana yan. Tsaka yung sa likod natin, dito sir, up and down lang. Tapos ikot sir, yung para sa likod. Harap, up and down. Up and down sa harap, ikot po dito sa likod po. Sa midst naman sir, di ba? Sa harap ganon. Tapos counter po, clockwise yung spring or mist sa likod. So dito sir, yung sa may mga settings natin na yan sir, home natin, kung may gusto natin setting yung oras, fuel consumption natin, information,
And meron tayo dito sir yung tinatawag sa may Honda Sensing natin. Honda Sensing safety feature. Ito sir, scroll up and down. Tapos pag okay sa inyo sir, pindot lang kayo. Yan. Tapos down. Yan sir, road departure. Yan yung gagayad niya kayo sa lane. And collision mitigation braking system, yan po yung magpapreno siya mag-isa. Una, muna siya, may mag-appear dyan sir na warning sign, brake. Pag hindi po kayo nag-brake, siya na magbe-brake, hindi siya smooth. Talagang sudden stop po. Magandang naka-on siya lagi. Kasi safety feature yan sir. Kasi may client ako nun sir, hindi yan, parang ano siya, call center, ganyan. Inantok, umagang may nag-U-turn bigla na motor. Hindi lang siya pang kotse, pati pedestrian na de-detect niya, even sir sa mga motor na ano yan, nag-i-stop. Actually, ang hayop sir, di ko pa na ayun yung naisip ko na, diba? kasi baka hindi siya ma-detect kasi masyadong maliit. So siguro sir kung baka or kalabaw ganun kalalaki, di ba? Or mga Great Dane na aso, kasi parang bata na yun, medyo malaki na. Pero pag sobrang liit na pet or hayop sir, baka hindi ko magagaranti na madedetect. So ganun. Pero for example, gusto ko lang alisin yung enter mo lang sir. Departure. Yan sir, enter mo lang sir, ganyan. So yan, mag-off na siya. Tapos pag pinatay, balik ulit sa dati. Ganun ba? Ganun sir ang mangyayari. So, i-off ko ulit. Yes sir. Every time na i-off ko. Pero sir, hindi naman siya yung parang kukontrolin ka ha. May ma-feel ka lang na konti. Okay. Akala ko sir, Yung parang ano lang. Hindi sir, hindi naman siya ganun. May konting laban siya pero kaya mo naman siyang iliko. Pero pag sinignal mo naman, mawawala siya. Kung sanay ka naman sir mag-signal, okay naman siya. Actually, gagana yan sir pag yung mismong lane natin maganda yung linya talaga. So pag hindi maganda yung lane niya, nag-off lang naman siya. Kasi hindi naman tayo consistent sa Pilipinas. Yung road natin minsan may linya, minsan malabo, minsan wala, minsan gulo-gulo. Di ba, may mga ganun. So mag-off siya. Pag hindi niya na-detect, i-off niya sir, kusa. So much better. Maganda sir, naka-on lang lahat sir. Kasi safety feature, kaya nga tayo sir may... Yes sir, para ma-enjoy mo at the same time. Actually, ang pinakamalaki mong binayaran kasi dyan sir is yung safety feature eh. So yan. So okay naman sir, pagka magbabak na kayo sir, either home nyo lang ulit. Ayan. Tapos lagay mo lang sa info. So kung wala naman pong sa info, wala naman siyang i-display. Kasi dyan sa info sir, kunwari low fuel, bukas yung pintuan, dyan sir lalabas. So ito, fuel consumption sir. Yan. And then ang kotse natin 7 km, di ko lang tapos ito sir may range. So sa range niya yan, sa 2 bars mo 82 kilometers yung kaya niyang i-travel. So sa ngayon yung average fuel consumption niya kilometer per liter 0.4 lang po since hindi pa nagagamit yung kotse. So pwede mo bang ikarga na lang sa Parañaque? Actually sir, hindi siya ang partner lang po namin ito, yung katabi natin dito. So dyan mo na ikakarga yung 10 liters po. Tapos ikot na lang po dito sa Eastwood ulit, labas tayo dito sa likod. Yung 10 liters pala. Dito po yan, dyan na yan sir. So yan, okay naman. Then dito sir may paddle shifter tayo, pwede mag manual transmission. Or sa ibang kotse Triptonic po, nandito yan sa may di ba, plus and minus. So dito nasa parang F1 po, nandito sa steering natin. So pag para gamitin ko to. Para gamitin niyo po siya, kailangan po natin i-S. S mode sir, up to 7 position siya or parang 7 gear compare sa Dito sir mag-S. Pag nag-plus tayo, M1 naka-manual ka na sir. Pero hindi naman siya all the time na manual. Pagka may niya sir, na sense niya na nag-over-reverb ka or mataas na dun sa RPM mo, automatic siya mag-shift na automatic full Ang maganda lang dito sir, wala na siyang L1, L2, yung mga low gears po. So pang aakyatan, actually sa mga pang bagyo-bagyo, kahit i-try natin to sir, kahit hindi mo lang okay naman kaya. Pag gusto mong medyo aggressive yung performance ng kotse, S mode natin. Yan po. Sa mga akyat, actually sir, kahit di okay lang walang problema Tapos sa S mode, ang maganda lang sa S mode sir actually, sa S mode kasi for example, sa mga downhill, para mag-engine brake. Kasi pag nagdi-D tayo sir, mafe-feel mo parang
ano siya, nagfi-free wheel para naging neutral. Kung gusto mong ano, hindi kayo babad sa for safety and sa yes. Nag-overheat sir yung mga calipers, di ba? And yung kain minsan nasisira dahil doon. So S, yan po. S lang natin. So dito naman sir, di ba yung features, Bluetooth hands-free natin, pwede tayo mag Apple CarPlay or Auto Android. Sir, pwede kang sumagot ng phone. Pwede tayong magano ng mga volume ganyan, pero ngayon sir, okay mo lang muna yan. So yan. Ayan. Iba yung quality ng FM, iba yung quality sir pag galing na sa cellphone yung kanta. So ngayon, yan ganyan pa lang. Pero pwede natin, actually pwede rin natin baguhin yan. Settings sir, ito. Settings, audio. So may mga bass, treble, ganyan, no? So depende sir. Alam mo na yan sir. Alam ko nasa music industry ka dati. Ayan. Ayan, pwede dito mag-control, pwede rin dito sir. Ayan, touch naman na siya. Ayan. Patayin ko muna sir kasi may copyright tayo ng mga ano. Pwede mo magamit sir, opo. Pero syempre, dito ka na mag-control sir. Yung may mga next and ano tayo sir, para kung gusto mo naman ilipat yung kanta. Yes sir, touch na dito ma'am. Opo, touch na dito. To, trabaho ni ma'am yan. Hindi ko magaganyan dyan. Yan, opo. Actually ma'am, di ba iPhone kayo ma'am? Oo. May Apple CarPlay siya ma'am. Gusto mo connect na natin ma'am? Sige, connect na natin ma'am. Pero yung anak ko, makakakonect kasi minsan ayaw niya yung sa ako. Yes ma'am, opo, yes. Basta, off mo lang sir. off mo lang yan sa'yo ma'am. Pwede naman siyang pumili. Sige ma'am, ano ma'am? Hanapin mo ma'am si Honda. Sa Bluetooth ba yun? Yes po. Tapos ma'am, dapat naka-on si Siri para magagamit nyo. Tapos ito sir, yung adaptive cruise control with low speed follow. Pindutin mo lang to sir, may lalabas doon na icon ng ano, adaptive cruise control. At least 40 km/h po. Hanapin mo na. Hanapin mo na. Add phone. Basta Honda, yan po. Kasi isa Mazda. Honda. Pair mo lang po. Allow po. Tapos allow nyo rin po yung yes, Apple CarPlay. Prepare siya. Check kung connect na siya. Connect po. Ayan na. So yan ang maganda dito ma'am. Ayan. To use, si Siri ma'am nakapatay. On mo lang si Siri. Siri sa settings. Settings din ma'am. Siri, yung parang ano. Di ba? Yan, Siri. Hindi ko siya kasi ginagamit. Naka-off. On. Yan ma'am, on mo. Yan, sige po. Yes ma'am. Enable Siri. Given pa ang voice niya. Yung lalaki, okay. Not now. Ayan ma'am, ito na. So ito, yung sa cellphone mo to ma'am ha. Nakasync yung cellphone. Yes, Spotify ma'am. May Spotify tayo. Mangingailam na ako ng playlist mo ma'am ha. Hintayin natin. Ito sir, yung adaptive cruise control. At least 40 km/h ka. Mag-active yan. Hindi ka na kailangan tumapak ng gasolina or preno. Pag nag-slow yung harapan niya sir, mag-slow down din siya. Pag bumilis, kung ano yung pinaka-settings yung speed, pa-follow niya lang din sir. Kunwari, nag-set ka lang ng 100 km/h, ganun lang din siya. So hanggang 100 lang siya, di siya lalagpas. Tapos hindi ka na kailangan sir mag preno and gas. Kasi pag nag-slow down yung harap niya sir, mag-slow down din siya. Ano niya lang sir. Tapos ngayon may plus and minus siya. Gusto mong pabilisan or pabagalin. For in case of emergency, kailangan mong promeno, kailangan mong mag-overtake, cancel mo to, gasolina ka lang or preno, magka-cancel na po lahat ng adaptive cruise control. Ito naman sir sa baba, yun naman sir yung distance between sa'yo and yung sa harapan mo. Lalabas sir, the more na mababawasan yung linya, palapit ng palapit sir yung magiging range po or yung pinaka distance ng pag-stop nyo. Ito sir, yung lane assist ulit. So on mo lang yan sir or i-off mo. Dito lang sir yan.
So dito sir, Yan yung paglalabas ka. yes, ito Warning, dito. sir. Yes sir, yan po. Yung isang lane assist natin sir, yun yung parang iilaw siya pagka lumalagpas ka. Makikita mo dito, nagi-green or nagwa-white, ganyan po. Pagka lumalagpas ka, makikita. Ito yun sir, medyo may laban ng konti. Pero nasa sa inyo kung i-on or off niya po siya. Meron din Ito lang yan. Ito po. Meron din siya tinatawag sir na lead departure. Sa lead departure naman po, yun naman sir pagka nasa traffic tayo, nakastop tayo sir. Pag umanda rin nasa harapan niyo at hindi kayo agad nag-move, magbibip siya. So lagi nasa on the sensing, hindi siya na-off. So every time na aabante yung nasa harapan niyo sir, every time nag-warning yan sir. Kasi minsan 'di ba may mga minsan di naman na iiwasan nagda-drive pag nasa traffic ganyan. Nag-aano ako sir na minsan nagpo-phone, nagche-check ng phone, tapos di mo naiiwasan na 'di ba minsan magagalit yung sa likod mo. Kasi tawag dito, nakahinto ka, nagte-text ka ganyan or nag-ano ka. Yun. Pag nag-beep yun, ibig sabihin nag-move na yung nasa harapan natin. So, yung isa pa natin sir, yung high beam and low beam naman po. Kunwari sir, nasa madilim ka na daan, nag-high beam ka. Normally ganoon naman talaga ang ginagawa natin, 'di ba? Nag-high beam tayo. So pag once na nag-high beam kayo sir, pag may nakasalubong siya na sasakyan, na sense niya na may ilaw, maglo-low beam siya for the safety ng both drivers or ng road user po. So yan, dito ma'am, sa ngayon ang problema natin internet talaga problema dito sa Honda Pasig dito sa part na to. Sa internet. Mamaya check natin sa labas. Pwede na kayo mag-waste dito, hindi nyo na kailangan yung phone. Pwede mo na din WhatsApp ma'am, tawag po ng Viber, mag-text. Nandito na po yan, Google Maps, Honda, lahat ng mga dealers natin, makikita yung sinong pinakamalapit. Ayan po. So kaya tinanggal din po yung mga navigation or GPS katulad dati. Kasi pagka once na katulad ngayon, ang dami ng kalsadang bago, may mga nag one way, nag two way, ganyan. So hindi updated. Minsan baka idaan ka sa mga one way na or baka mamaya hindi mo alam may bago na palang skyway, toll, ganyan. Ito kasing Waze, automatic siya nag-update ng sarili at the same time reported siya. So ibig sabihin pag may aksidente dito, huwag kayong dumaan. So yun maganda sa Waze and sa Maps, sa Gmail po. So ang downside lang doon, kung hindi ka lagi may mobile data, hindi mo siya magagamit. So yun lang po. Then dito makikita mo yan, naka LTE nga tayo pero wala tayong internet. Talaga mababa talaga yung signal. So pati yan, mga details. Android, pwede rin sir. Auto Android naman po ang tawag. Ganun din po ang pag-connect. Papatayin nyo lang po ma'am yung Bluetooth nyo. On lang yung Bluetooth nyo sir. Iba yung playlist nyo sir kung sakali, diba? Ganyan. So dito naman sa aircon natin may max cool tayo. Pag gusto mong palamigin agad yung sasakyan, may auto tayo. Pag gusto mong si Honda City nang bahala. Front, yan po. Rear defogger natin. And yung mga positioning po ng natin, yan, gumagana naman po lahat yan. AC on off, pag nasa Baguio naman kayo sir, or nagtagaytay kayo, malamig ngayon, off mo lang. And enjoy nyo lang yung klima dun sa yan po. Kung gusto mong i-off lahat sir, ito, kasi minsan may mga driver naman po na gusto off lahat bago i-off yung kotse. Off nyo lang to sir, off mo lang yan. So mag-off na lahat. So dito sir, di ko lang in-off para mamaya matatry natin. So dito naman po, yan yung mga charger po natin ma'am. May charger tayo dyan ma'am. May charger din po dito sa likod, sa baba. So hindi na mag-aagawa ng charger pag nagta-travel yan ma'am, nandyan po. Ayan. Tapos ito ma'am, may aircon ka din sa likod. Yung sa aircon po, wala siyang settings dito. Kumbaga kung ano settings dito sa harapan, same lang din po sa likod. So ngayon, mapapansin niyo po, yung lakas ng aircon, naghahati po kasi yung lakas niya. So for example yan sir, di ba, todo natin sir, para mapansin niyo po, pag pinatay niyo na sa likod, mas lalakas siya kasi umahati po yung sa vent natin. Ayan. So kung anong lamig po dito sa unahan, ganun din po sa likod. So ang maganda lang kasi dyan, minsan kasi diba may mga madadamot na driver na ayaw. Ako madamot ako sir sa aircon kasi feeling ko lagi mainit eh. Tututo ko sa akin lahat yan. Tapos gumagay sa passenger yan, ito ng ganyan. So ngayon, minsan yung nasa likod naiinitan, ito na yung sagot dyan, yung third row, ano po.
Tapos yan mamay, sa gitna meron tayong armrest. Tanggalin na lang natin mamaya. Yan po. Tulad din, cruise control. Off mo lang sir, ganyan po. Okay. Dito rin. Diyan lang din po, papatayin na natin sir. Tapos, Charging, wired siya, no? Kailangan. Ito. yes po. Actually, ma'am, may nabibili na mga, kung gusto mong wireless, di ba may nabibili na parang sasaksak mo lang po dyan. Actually, yun ang problema mo lang dito. Wala ka lang, siguro dito. Yes. Oo, siguro dito ma'am, pwede. Yan o. Ang Kasi wireless niya, yung connection sa... Yes po. Sa charging, wala pa po siya. So, yes po. Kumbaga dito, very compact po kasi siya. Wala rin siyang paglalagyan talaga. Ayan po, katulad niyan. No? Dito siguro kung wireless, dito po. Lalagay lang po dito yung parang pinaka-device. Tapos dyan niyo po ilalapag na lang yung... Pero, pag binuksan natin, pag binindot natin yung icon sir, ayan. Pansin niyo yung aircon sir, biglang mina. So, kinokontrol niya din po. Drive-by-wire niya, sa gasolina, pagka hindi naman kailangan ng parang power or ano, yun, kinakat niya din sir. Pero pag ayokong gamitin niya. Off mo lang sir, ayan po. Makikita nyo lang, nag-green and yan. Pero pinaka-indicator niyo po, yung dahon dito. Ayan. So yan lang po dapat na nakikita yung ilaw, wala na pong iba. Tapos ito po yung red na yan, ambient light po yan, parang eco assist. Nag-iiba kulay yan pag matipid kayo sir. Reverse camera natin sir, yan. Yan yung normal mode, ay wide mode, normal mode, top view. Ito po yung pinaka-bumper niya. Asan? Ito sir. Pag nag-top view po tayo, kunwari, kailangan mo ng ano talaga. Wala kasi ito yung warning. Yes, walang back sensor. Actually sir, pagka gusto nyo mag-back sensor po, sabihan nyo lang kami. Ang pakabit niyan sir, nasa around 4K ganyan, twice sensor. Pero actually sir, ito nakikita mo na eh, di ba? Parang normal. Depende na lang sir sa anak ni kay Penny kung gusto niya ano. Sa normal. Yeah, pero every time na ano yun sir, kahit top view mo, kaya nagta-top view lang siya. Yan. Mas madali na pa. Kasi pag naipasok mo na yan, Yun sir, actually para sa akin, yung anak ko kasi pala ang maganda talaga sir, itong wide muna. Kasi para makita mo muna buko. Tapos ngayon, pag pipinahan mo na, tatop view mo na. So ngayon, so far yun naman po. Tapos ito sir, napapump yung upuan natin. Ito sir, sa driver side lang po. Up and down. Dito, yan sir, sa passenger sir, wala po. okay. Sa driver side kasi sir, kaya maganda lang dito sa Honda. Especially sa mga may telescopic and merong ganitong feature na telescopic and tilt. Tapos itong may pump. Kasi pag minsan medyo maliit ang driver, nasasagad nila. Tapos yung iba, pag gusto yung driver, nakita naman yung hood, para hindi na gumayan, naangat lang to. Ayan, so kaya kung ako sir, yun nga, minsan may driver sir na parang yung basyan pa rin nila, parang dun pa rin sila magbabase. So depende, pero yung mga modern cars kasi ngayon talaga, normally hindi mo na talaga makikita yung hood. Pero ang kinagandahan lang kasi dito sa Honda City, meron siyang pump po. So yan, leather seats po, yan, pati sidings natin. Wag basta yung pampahid nyo po, dapat pang leather din kasi nakakasira po pag like meron po kaming na-encounter na nag-alcohol lagi sa upuan, nagbakbak po yung during pandemic po, meron kaming kliyente na doktor. Siyempre dinidisinfect niya, yung nga rin yung pagdidisinfect niya pala, yun dun magkakos ng sira. So nangyari, nagkaroon ng chemical reaction during sa may alcohol, tapos sobrang init ng kotse, pumutok yung niya, itong mga nag-crack yung leather. So ngayon may mga conditioner po kasi na panglinis talaga ng leather para ma-maintain natin. Kasi ito po genuine leather siya, hindi siya leatherette. So kaya yun, medyo matigas yung leather niya. Mahal po pag nagpa-ayos. Yung ilaw nga pala kanina, doon ba ino-off? Dito lang sir. So basta sir, every time, madilim. yes sir, pag madilim mag-automatic siya. Ngayon sir, pag gusto mo lang, yan sir, balik mo lang yan, off. Yan. So isa mong indicator sir, pag naka-off na yan, yan nawala yung mga A. Yung A kasi sir, ano yan, automatic headlight, yan. So pag in-off mo, mamamatay lahat yan. Tapos di ba sir, yung on ilaw, balik mo lang sir dito, yan po.
Tapos or i-auto mo lang. Balik mo lang sa auto. Pag auto, nandun na lahat. Yes, sir. Actually, sir, ang maganda lang naman dito sa auto high beam and low beam. For example, sir, nagbubukas lang naman siya sa mga daan. Kasi hindi ba nakaka-distract sa parking, di ba madilim Ano po? automatic yan. High beam. Actually, sir, hindi naman siya mag-high beam. Hindi. Automatic lang na headlight. Ganito, sir, for example, pumunta tayo ng mall. Headlight lang. Diba normally naman, sir, pag pumunta tayo, pumasok tayo sa isang madilim na area like parking, kailangan mo mag-on talaga for the safety. Automatic na siya, wala ka nang isipin. Just in case, sir, katulad ng for example, nagkulimlim, umulan, o-on siya for safety. Pumunta kayo ng tunnel, kahit tanghaling tapat, o-on siya. Paglabas mo ng tunnel, mag-off na siya. Ang nasa isip ko kasi high beam, kala ko high beam yung... Hindi po, opo. Iba naman po yung high beam and low beam natin, sir, automatic high beam and low beam natin. Yun naman, sir, for example, nag high beam ka, may nakasalubong ka, mag-low beam siya. Yun yung nag-automatic. Yan po. Para hindi kayo nagsisilawan, di ba? Yung ganun, mag-low beam na lang siya. Yan po. Pero itong headlight, magandang bagay, sir. Hindi naman kasi lagi siya naka-on. For example naman, pag nasa kalsada naman tayo at maliwanag talaga, naka-off lang talaga siya. Ang DRL lang talaga. Ang tanong ng minsan ng iba, baka mabilis mapundi. Actually, ang LED po, napakahaba ng lifespan yan. Ang lifespan minsan yan, parang 5,000 hours, yung ganyan, or more than pa. Sawa ka na sa kotse, yung LED mo, buhay pa rin, ganyan po. Kasi, for example, nakabili ako ng dati Subaru. HID naman siya. Tagal din, kumbaga, pag-check ko nung napundi sa akin na napundi, ilang years na yung kotse, pag-check ko, stock pa. So, ibig sabihin, yan naman, sir, pag napundi kasi yan, hindi siya bumbilya, papalitan, buong board, buong headlight. So, hindi naman magagayan kasi mahal ang headlight talaga. Yan, sir, may mga client ako na nag-LED dati pa na ganitong variant. Ilang taon na yung kotse nila, 5 taon, more than 5 years na, 10 years na yung Honda Civic. May client ako na Honda Civic na ganyan na, yung headlight. Until now, yan pa rin. 10 years na yung kotse, sir. Ganun katagal. So, rest assured naman, sir, na hindi siya after 5 years. Hindi naman siya after ilang, mapupundi na siya. Wala naman pong ganun. Kahit yung taillight natin, sir, LED na rin, matagal na rin yan. So, lahat naman, sir, kaya maganda, binabayaran pa rin yung mga quality ng kotse. Sa ganyan po. Sa nasiya, no? Tawagan na natin si Kiefer. Sir, baka may mga question ka pa. Pero just in case, kung may tanong ka, sir. May manual naman yun, di ba? May manual. Add nyo po ako, ma'am. Add nyo ako, ma'am, sa Facebook. Okay. Add nyo ako, ma'am. Para if ever, add mo ako, sir. If ever may question ka. Na-add mo na ba ako, sir? Seryoso? Facebook. Ay, hindi yung ano mo? Baka, sir, ano pa lang yun? Baka yung page ko pa lang. Pero, mas active ako sa personal Facebook, sir. Hanapin nyo na, Sir Edfort Mauricio Duque. Kasi, dyan na po sa ano. Dito po. Ayan po. Dito naman po yung manual. Doon naman lahat yan. Apo. Sa warranty, sa mga ano natin, pag nag-maintenance. Pag nagpa-maintenance po kayo, maganda first 1,000 po dito. Sa first 1,000 naman po natin, pa-schedule po. Sabihan nyo lang po ako, pwede natin i-schedule. Pwede, sir. Pwede. Ano yung takbo? Actually, sir, basta wala ka pang 1,000, before after 1,000 kilometers ka na para, ano ba, first check up or first 1,000, dun ka palang pwede mag 100 km per hour pataas. Pag wala ka pang 1,000 km, sir, or first check up, 80, 90, pwede, ganyan lang po. Basta below 100, sir. Kasi papunta actually, nasa, ano yan, sir, nasa manual natin yan na bawal po siyang gamitin muna ng ganun. Kasi for testing pa lang siya ngayon. So, after natin matest, yung first month natin, safe na siyang ibiyahe. 100 pataas. Actually, sir, safe naman siyang ibiyahe talaga. Wala naman pong ano, kumbaga. Kasi sa kanila, 500 kilometers. Oh, may sakto, 1,000. 1,000 pwede, yes. Actually, kahit lumagpas ka ng konti. Konting-konti, ganun po. Kailan po ba kayo uwi ng Bicol? May balak na. Yung papa niya, Oo. sabi ko, gusto mag-aeroplano, dali natin yung kotse. Pwede po, para maano nyo na. Tsaka malapit naman na kayo. Sa expressway naman na kayo. May warranty naman siya. Yes, meron naman po siya. Basta po, kumbaga,
Huwag ka lang lumagpas sa first 1,000 ganyan. Kailangan makapasok sa, kasi sir, yung first 1,000 pag di mo yung nagawa, ma-void din yung warranty mo eh. So, kunwari, umuwi ako. Lumagpas ka ng konting-konti lang naman. 1, 2. Ganyan, pwede naman sir, may mga nako-consider naman. Or kunwari sir, kung nandun ka na, tapos nag 700, 800 ka na, meron dun mga Honda, ganyan, Naga, ganyan, pwede mo na ipasok mo na dun sir. Kami sir, wala kaming contact dun. Walk-in mo lang dun sir, mabilis lang naman yan. Hindi naman sila talagang crowded katulad dito sa atin, sa Manila na ang dami-daming Papa PMS, di ba? Ganyan. So, first PMS natin libre naman. Yes sir, kasama naman sir. Dalhin lang po natin yung warranty booklet. Kasi may pinipilas po dyan sa first one, sa booklet natin. Sir, tayo? Picture na tayo. Ayan po. Tapos, at alam ko may lakad kayo. 3 o'clock pa naman. 3 o'clock pa naman. Tapos tatanggalin ko na lang sir yung kayo muna ma'am, kayo muna. Sige ma'am, sama ka na sir. Kayong dalawa. Dito na muna kayo ma'am, dito. Para mas maliwanag. Ayan, tapos may libre kang puno ma'am. Ano yan ma'am? Pambawi mo kay Mother Nature. Ayan po. Cellphone niyo ma'am. Cellphone niyo ma'am. Sama na natin yan. Para New project car, sir. New project car. 1, 2, 3. 1, 2. Sama mo ko pre. Sama na ako. Ma'am, okay lang ba po yan? Okay lang. Ikaw, sama ka. Para sasend ko sa'yo. Pang-ano mo lang. Ayan, engine natin sir. So legit, naka VTEC sir. Double overhead cam na rin to. Yes sir. So dito lang sir, lagi natin check muna. Dito sir yung pinaka coolant natin sir, pero naka naman siya, almost full washer natin dito. So may brake fluid. Sir, di na kita tuturuan, alam ko mas magaling ka pa sa akin dito. Sir, dito magtataka ka pag hinugot mo yan, tumatalsik sa dipstick, which is hindi dapat normal, di ba? Pero kasi ngayon yung area ng location ng dipstick natin malapit sa mga tappets na. So pumipitik siya dyan, unlike dati na sa block. So yun ang hindi normal na umuusok at tumatalsik yung So ngayon dito kasi nandun na siya sa ibabaw. Like dito, di ba pag binaklas mo yung sa oil cap, tumatalsik. Kasi nga nandyan yung mga mga valve niya kumbaga pag na-start yan. So dito sir, check mo lang sir kung lagi kung nagbabawas or which is hindi naman normal para magbawas dahil brand new yung kotse. Matibay naman ang makina ni Honda. Ito coolant po, di ba? Years naman yan. Ngayon sir, actually, double check mo lang kasi since hindi pa siya natatakbo, may chance na bumaba ng konti. So sa first 1,000 sir, hindi naman siya dapat maubos. Pero sa first 1,000, bumababa yan. Sabihan kayo, sir, bili lang kayo ng 1 litro. Yun ang babayaran mo lang sir. Bili lang kayo ng 1 litro, tatap up lang natin. Sa brake sir, lilinisin naman nila yan. Brake fluid naman sir, pag bumaba yan, bumaba ng konti, wag mo nang tapan. Kasi pag bumababa na sir yung fluid niyan, ang brake pads mo numinipis na, natutulak niya na yung piston. So ngayon kasi pagka binalik na nila, bumili ka na ng panibagong brake pads, pag sinoli na nila yung piston, mag-overflow naman doon. So pag naubos yan, hindi siya normal. Okay. Yun yung hindi normal. Pero pag bumaba siya, yung minimum naman natin sir, napakalalim. Mababa pa yun sir. Madami-dami yan. So hindi naman siya mauubos pag napudpud yung Pero isang way mo yan sir para malaman kung napupudpud na yung brake pads mo. Pag bumababa na yan kasi nauurong na yung piston. Nagagamit na sir yung Sir, battery natin 1-year warranty. Kotse sir, yung mga consumables hindi kasama sa warranty. Pero ang warranty ng kotse natin is 3 years warranty po or 100 kilometers. Itong ganitong battery, syempre. 1SM sir, hindi pa siya branded sir. So for trial pa kasi itong battery natin. So first month ang warranty natin. So first month, 1 year, first 1 year ang warranty natin. So pagka for example, wala pang 1 taon, nalobat na siya, pwede mong mag-claim.
or kung gusto mo ng pang matagalan, mag-branded ka na. Kasi ganun din naman sir, bibilin mo rin naman para hindi ka ma-hassle lang. Kasi ang battery naman sir is tumatagal naman talaga ng ilang taon pag yung branded. So alam mo naman na sir kung ano yung mga branded na yon, matagal ka na nagkakotse. So computer box natin sir nandito, fuse box natin nandito. So hindi ibig sabihin sir may ilaw, bumubusina ka, okay ang battery mo. Pag hindi ka nag-start, malamang ito na yan, si battery na may kasalanan. So yan sir, naka-chain na rin siya. Ito yung pinaka ano natin, serpentine belt. Yan. Yung clicking sound, alam mo naman na yan sir, normal naman na yan. So ganyan po. So ABS sir, ayan, nandiyan naman. Tumutulong man o, may drip tayo dun saka to sa aircon natin. So saraduhan na natin sir. Sarap sir, baksak lang para hindi mag-dent. Yan. Pag ganun sir. Tama ba? Pag hindi ganun sir, pag ganito. Basta nandito sa side na to sir. Yan. Yes, yung gasolina nasaan ba? Yung ano? Oo. Gas na dyan. Yes sir, napasok na pala. Yes sir, yung gas natin diba 2 bars yan. Nasa 84 kilometers yung range mo. So makakauwi naman na yan. Pero maganda, pag may malapit pong gasolinahan, paggasan tayong kahit ano, para mas safe po. Opo, para mas safe naman po. Para maano? Hindi para maano. Hindi sir, yes sir. Ngayon ang gagawin natin sir, paggas muna tayo. Tapos ikot mo muna. Ano muna natin sir? Gate pass. Ay, keeper gate pass, okay na? Ikot muna natin sa Eastwood sir. Ma'am, okay lang ba? Dito muna ako sa trono mo. Seryoso ma'am? Tara. Para maano mo muna sir. Pero same lang naman siya. Sir, patapak ha. Kaya yan, check mo muna sir. Kaliwa kanan. Kung okay. Yan yung lock. Okay. Sir, left and right mo muna yan. Yes. Kung kakanan or Pero may salamin. Ito pala. okay. Samahan ko muna sila para maano ni sir. Okay na to. Ano na. Basta pag may ano kami, pre ito, wait lang sir. Pag hindi natanggal, meron kasi dito maitimin. Pansinin mo nandito. Pero mukhang matatanggal naman. Nandito or nasa pintuan. Basta may itim nakita mo. Yan. Parang ano parang hindi ko alam kung parang tire block Baka tire block. Oo, kasi parang langis Parang tire block parang langis. Pero kung hindi lang, just in case, maano mo lang. Pero na ano naman namin. Papabaking nyo na lang. Sige sir, ano muna kami pre? God po. Ay. Wala sir. Ibago ka rin. Yan, dito na sir para ano. Yung master nyo sir, anong ano yun? Displacement.